the time value of money. Kasi kailangan nating maintindihan yung ano nito no, yung konsepto nito, ano ba yung present value at saka future value comparisons at ano yung practical applications nito. Kasi dahil nga itong fixed income security ay hindi siya ganun ka-exciting dahil nga usually mas mababa yung returns niya, hindi siya pinapansin masyado. Pero in the long term, lalong-lalo na kapag yung mga kukunin natin na mga fixed income securities ay ma-secure naman, no? Ay mas maganda yung magiging return niya. Okay? Noong 2021, hindi ko alam kung naalala nyo to, pero mayroong ikinasal na yung bride, nagbigay siya ng 1 million pesos na cheque dun sa dun sa jowa niya, yun sa husband niya, no? At ito ay dated na 50 years, no? From 2021, no? Yun yung kanilang nilagay niya, inisyuhan niya ng 1 million yung jowa niya ng 27. So nag-create ng buzz sa sa social media kasi nga parang ay magkano na lang yung 1 million pesos pagdating ng 2071, which is precisely the point of the point of the time value of money. Tapos yun nga, nakakatawa itong si husband kasi tuwang-tuwa siya kasi makakakuha siya ng 1 million pesos after 50 years. Ayan, tuwang-tuwa siya. Pero syempre ang napansin ko ay itong si Guapo Guy, di ba? Ang cute niya. Ayan. So, magkano ba yung 1 million pesos now compared to 1 million pesos in 2071? O, sige, magchikahan na lang tayo kasama na natin si Annalyn, Lian at saka Cristel para hindi naman ako mag-isa dito kasi apat na nga lang tayo, 'di ba? So, sa tingin nyo, ano yung mas malaki? Yung 1 million ngayon o yung 1 million at sa 2071? Siyempre yung today po na 1 million. Diba? Kung bibigyan ka ng 1 million, mas gusto mo na ngayon mo siya Yes. makukuha instead na 50 years from now. So yan yung pinakamalinaw na konsepto ng time value of money. At kung titignan natin yung time, kasi yung 1 million pesos na dated 2071, yan ba ay present value or future value? Yung Present, how much is million now? yung Sir, yung 2071. 1 million na chineke. Yung 1 million, present value niya. Eh, teka. Sige, Cristel, ikaw sumagot. Ba't baka medyo michika? Sige lang. Ay, nahiya Kasi si Cristel. ano yan? So ano yung present value? Yung 1 million ngayon o yung 1 million sa 2071? Yung, Ngayon. yung naka-date na check niya. For 1 million ngayon. 2071 yun. Ha? Oo. 2071 kasi sa 2071 niya i-encash. Oo, sa Ay, 2071 oo nga. given cash. Mm-mm. So, future value yung 1 million Mm-mm. na yun. So, ang gagawin natin, yung future value na 1 million pesos, magkano ba yan ngayon? No? So, yan yung i-compute natin. So, titingnan natin mamaya, no? So, yung time value of money, this is the money available at the present time, is the money available at the present time is worth more than the same amount in the future due to its earning potential capacity, no? Yung pera ngayon na matatanggap mo ay mas malaki yung halaga niya kaysa sa future kasi may earning potential siya, no? As time passes, pwede mo siyang i-invest at mag-earn siya. So demonstrate that all things being equal, it is better to have money now rather than later. Okay? So bago tayo magpunta doon sa siguro doon sa 50 years na yan ay 3 years muna yung gamitin natin. So i-compare natin yung 1 million now and 1 million 3 years from now using 5% as the
rate, no? Yung 5%, usually kasi pagka time value of money, meron tayong tinatawag na discount rate kapag nagko-compare tayo ng mga values. So yung discount rate na yan dahil discount rate pag future to present. Pero interest rate kapag present to future. Okay? So yun siya. So ang present value, for example, yung example kanina na 1 million pesos, ano yung worth niyan today? So at year 3, so ngayon ay 2024, 2025, 2026, 2027. May 1 million tayo ng 2027. So ano yung present value niyan ngayon? With the discount rate of 5%. So ito yung formula niyan. Pero wag na tayong kabahan, 'di ba? Kasi bibigyan ko kayo mamaya ng tuturuan ko kayo kung paano 'tong ginagawa sa Excel para happy, no? Pero maganda na matutunan natin kung paano siya nangyayari. Okay? So yung 1 million, ang gagawin muna natin ay i-discount natin siya for the year 3 papunta ng year 2. So 1 year 'yon, 'di ba? So kukunin natin ngayon yung future value which is the 1 million pesos, that's the numerator. Tapos yung n natin is the time which is 1 year. Tapos yung ano naman no, yung yung rate natin is 5%, no? 5%. So 5%. So 1 plus 0.05 raised to the first power, yan, di-divide natin, yan ang denominator natin sa 1 million. Okay? So, yun, no? Yung 5%. So, ang magiging result niya is 952,381. So, i-try nyo nga, 1 million divided by 1.05. 1.05. Try nyo nga. 1 million divided by 1.05. Para lang ma-check natin. Ayan. 952,380.95. So, 952,381. Okay? So, yung value na yan yung discounted rate niya for year 2. Okay? So, ngayon, kukunin naman natin yung for year 1. Okay? So, ang future value is 1 million. Okay? Tapos yung N ay 2 years eh. 'Di ba? 2 years na yung nakaraan. So period 1 and period 2. So ang N natin diyan ay 2. Okay? Tapos 5% pa rin yung I, no? Or yung rate natin. So pag ni-replace natin 'yan, so 1 million raised 1 plus 0.05 raised to 2, no? So ang magiging value niyan ngayon ay 1 million divided by 1.1025. Okay? So ano yung 1 million divided by 1.025? Yeah, calculate tayo. 907. 907. 029. Yan, di ba? So 907,029. So yan yung value niya sa year 1. Okay, papunta na tayo sa year 0 which is the present time. Okay, so 2024 na yung pinag-uusapan natin. So i-discount natin ulit siya by another year. Okay, so 1 million yung future value natin. Tapos yung N natin ay 3 dahil 3 years yung period. Tapos yung 5 ay 5% ay yan yung I pa rin natin. Okay? So kung i-replace natin yung value, so 1 million, 3, and then 5. No? So 1 million divided by 1.05 raised to the power of 3, which is equivalent to 1.1576. No? So 1 million divided by 1.1576 equals 863,856. 863,856 ba? Ba't sa akin? 863,838. Malapit na. Di ba? So, baka sa rounding off. Kasi baka ginamit ko 1576 tuloy na number. Kasi, ano yun, di ba? Nagra-round up, round down siya. Ayan. Okay. So, yun yung present value ng, may dumating. Yan yung present value ng 1 million pesos, no?
So yung 1 million pesos with a discount rate of 5%, 3 years from now, that's actually equivalent now to 863,838. Okay? So yan yung present value natin. Oh, 'di ba? So yan ha, naggaganyan siya. So yung 5% na to na rate na ginamit natin, ito yung usual na ang peg natin dyan from future value papuntang present value. Usually inflation rate yung ginagamit natin. Okay? So kung sasagutin natin yung 1 million, no? 1 million after 50 years, 'di ba? Meron akong calculator dito eh. Actually may built-in formula 'yan sa Excel, no? Kasi ang Excel very powerful 'yan. Okay? So ang kino-compute natin ay present value, ano? So PV lang 'yun. PV, okay? Tapos nakita niyo yung rate, 'di ba? Yung rate is 5%. Nakikita niyo ba yung formula? Yes po, sir. So yung rate yan is 5%. So lalagyan mo lang dyan, 5%. Yung N per, yan yung periods. So ano yung period na ilang years yung i-discount natin? 50. 50. Ayan. Tapos, ang payment ay kung magkano yung installment. So hindi naman siya given. So 0 lang siya. Tapos nakalagay dyan, FV, future value. So ilalagay natin yung 1 million. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So ang present value ng 1 million, no, 50 years na period ay, ayan, so sorry. So 87,000 pesos lang siya. So dapat ito ay negative yung value. 87,000 pesos lang siya. Happy pa rin naman, di ba? Makakabili pa rin yan ng isang LV. Oh, di ba? Kaya, ano to? Kaya ako natuwa dun sa ano na yan eh, dun sa ginawa ng bagong kasal. Okay? So, ayun sana, may recording naman ito. So, mababalikan nyo na lang siya kung paano ginagawa. Yung future value ay gagawin nyo lang na negative, ha? Sa formula lang yan. So, yon. Okay? Pero maigi na naiintindihan natin yung konsepto behind it. Okay? So, 87,000 lang siya. Kung babalik rin naman natin, what is the value of an asset or cash at a specified date in the future that is equivalent in value to a specified sum today? So, actually, itong future value naman, ang konsepto niya ay compounding, di ba? Kaya interest yung sinabi ko kanina na usual na ginagamit. Okay? So, yung future value, so if we have our 1 million pesos as an example, ulit, no? So, 1 million sa year 1, kung ang gagamitin natin na rate ay 5%, no? So, yan yung formula. So, present value, tapos yung N natin ay 1 ulit, okay? Tapos yung rate na gagamitin natin ay 5 years, ay 5%, no? So, para consistent lang, para madali lang. Okay? So, with the formula, it's 1,000 times 1 plus 0.05 parenthesis raised to the power of 1. Okay, kapag raised to the power of 1 ay same lang naman siya, 'di ba? Same lang yung value. So, ang magiging ano nito ay 1 million 1 million, kulang ng 0 yung 1 million ko. 1 million times 1.05, which will give us 1,050,000 pesos. Okay? So, yan yung ano natin. Yan yung future value after 1 year. Ngayon, magko-compound siya for year 2. So, ang gagamitin natin dyan ngayon, okay? So, yung present value is still 1 million. Pero yung N natin, 2 periods na siya. So, 2 na yung gagamitin natin. Tapos yung I is still 5%. Okay? So,
1 million times parenthesis 1 plus 0.05 raised to the power of 2. Okay? So, paano ba yan nagre-raise tayo dyan? Pag, ano, di ba, pag exponent, you multiply the value by itself. Di ba? So, 1.05 times 1.05. Yan. Di ba? So, it will give us 1.1025. Ayan. So 1 million times 1.1025 is 1,102,500. So yan yung ating year 2 na value. Okay? Pagdating sa year 3, ganun ulit, no? Sa year 3. So lalaki na naman siya. So yung present value natin ay 1 million, tapos yung n natin ay 3 na. So, lalaki na siya, no? So, 0.05 pa rin. So, ganun yung scheme niyan. So, 1.05 times 1.05 times 1.05 will give us 1.1576. And if you multiply that by 1 million, ang ating future value ay 1,157,600 pesos. Okay? So, actually, ang main lesson dito, no? If we're going to compare present value and future value, relevant lang siya kung mailalagay natin in the same time period. So we cannot compare 1 million now and 1 million in the future, no? Kasi they are of different time, no? Magkaiba sila ng oras. Kailangan pag compare tayo ng value, tinitignan natin siya sa parehong oras. Okay? So how do we do that? We do this, kaya ang comparison nito ay ganyan, no? So, yung 1 million na ibinigay sa atin at ngayon at 1 million year 3 ay hindi yan magkapareho. Kasi ang pag i-compare natin siya, dapat titignan natin siya in the same time period. So ang comparisons niya ay yan. Yung year 0 to year 0, yan yung i-compare natin na values. Tapos kapag yung year 1, yan yung i-compare natin. 1,050,000 and 907,000. No? Then year 3, year 2, and then year 3. Okay? So yun yung gusto kong i-emphasize na dapat magkapareho ng panahon ang pinagkukumparahan natin kung pera or value ang pinag-uusapan. Diba? Kasi, for example, sinasabi ko, oy, yung mga magulang ko nakabili noong 1970s ng nakabili noong 1970s ng lupa, no? 2 hektarya sa halagang 20,000 pesos. Oh, 1970 yun. 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 50 years na yun. 54 years na yung nakalipas. So, kung ilalagay natin yan yung sa future value naman, ano? So, gamitin naman natin yung future value. Alam na natin yung essence, no? Kaya magagamit na natin yung Excel. So, future value, magkano ba yung future value nun, no? So, kung gagamitin natin ay 5% din, no? 5% na inflation din. 5%. And yan yung period, 54 years yun. Di ba? Yung ginamit kong example. Ang payment ay 0 kasi yung payment ay installments in relation to the periods. Tapos, ang present value natin ay noong 1970, yun ay, magkano sabi ko? 20,000 pesos? Yan. So, 20,000 pesos. Magkano ba yung 20,000 pesos noon kung ilalagay natin sa value ngayon? O, 278,000 pesos siya. No? At ito sa liblib na lugar nila nabili to. Sa liblib na lugar nila nabili yung lupa. At ako, meron din akong 2 hektarya, kakabili ko lang. 2 years ago, mga nasa 250,000 ko nabili. No? Pero liblib na lugar. So, pareho lang.
'Di ba? Kasi sabihin ng iba parang, ay, ang mura, 20,000 nung 1970. Pero actually, pareho lang siya if we adjust it for inflation. Ayan. Oy, magtanong lang kayo ha. Dumadakdak at dumadakdak lang ako dito. Wait, I will share my screen again. Sir, question. Yes, go. Ako talaga yung nagtanong, no? Ah, Ano yung basis natin ng interest rate? ah, Let's say, screen. ganyan. Oo. So, yung pagkuha natin ng interest rate ay gagamit tayo ng market rates, no? So, usually ako, gaya ng sabi ko kanina, kapag future value papuntang present value, ang ginagamit ko ay inflation rate. So, kinukuha ko yung inflation rate ng mga taon involved and I take the average of that, no? Tapos kapag from present value to future value naman ang pag-uusapan, marami kang pwedeng gamitin diyan, no? So ang isang maganda na gagamitin mo ay magkano yung interest rate na ah, babayaran mo sa bangko kung ikaw ay mangungutang. Pwede 'yon, interest rate na 'yon, no? Pwede rin kunin mo na lang yung interest rate ng central bank. So, yun yung kukunin mo over that period, ano yung mga yearly interest rates, tapos kunin mo ulit yung average, yun yung gagamitin mo. So, magdidepende siya kung ano yung tinatanong mo actually, no? Kasi kunwari ako, um, ang tanong sa akin ay, ang gusto kong tanungin ay, what if ininvest ko to sa rental property? O, di ba iba yung ROI nun. So, yung rate of return nun, pagka nagpatayo ako ng rental property, yun yung gagamitin ko para i-compare yung mga values. Gets? So, pwedeng kunwari, ano yung future value ng 1 million pesos ko kapag inilagay ko siya sa time deposit lang? O, magkano ba yung time deposit rate? O, tapos, paano kung yung 1 million pesos nilagay ko sa MP2? O, at merong future value rate yun. Ikaw yung mamimili. So, depende yan sa gusto mong malaman at depende sa analysis na gustong gawin. Klaro? Yan. Okay po. Oo. Ayan. So, ano yung importance ng time value of money, no? So, dapat ang tignan natin talaga is we compare values in the same period only. Gaya ng sinabi ko kanina dito, no? Na ano siya, no? Same periods lang 'yan. Yan. So, i-compare natin siya sa same period. And then money can grow if you invest it now, and money loses value due to inflation. Okay? At meron lang akong fun analogy diyan para naman matuwa tayo, no? Ano ba yung analogy ko sa time value of money? Kasi 'di ba ngayon usong-uso ang pakikipag-date gamit ang online, 'di ba? Oy, chat-chat kayo ng ano mo, ka-swipe right mo diyan. Ay, right ba 'yon yung kapag gusto mo? Swipe right, no? Tsaka swipe left. Uy, nagka-swipe Hindi right. familiar. Nagka-swipe right na kayo, nag-match. Uy, chat-chat na, ganyan. Tapos, ang chika ay, oh, send pic. Ganyan. Aba, nung nag-send pic, ang pinakitang picture, hoy, in fairness, keri-keri, ganyan, di ba? Um, uh, Tapos, ang next na dyan usually ay, oh, send sexy pic. Hala ka, send sexy pic na. Ayan na yung picture na pinapakita. Tapos, ay, meet na. O, di, usap-usap na kayo ulit, no? Magbi-meet-meet na. Kailan? Ngayon na tayo. Tapos, nung nagkita kayo, ayan, yan pala ang itsura niya, di ba? Kasi yung pinakita palang picture ay 10 years ago na. So, in analogy, no, ano yung picture mo ngayon is different from your picture before and it will be different from your picture in the future, di ba? So, ganun din sa time value of money. May misrepresentation na nagaganap kung hindi same time period yung pinag-uusapan. That's why send your latest pick, no? Or in time value money terms, you have to compare the values in the same period.
Yan. Okay? So, for example, 'di ba, merong ano no, merong nakautang sa akin. For example, 10 years ago. Tapos narinig ko ang chika ba naman niya, aba, ang yaman-yaman na nga niya. Hindi, sabi niya, akala ko ba mayaman yan? Eh bakit yung 100,000 iniinda niya? Aba, sabi ko, well, unang-una, bawat sentimo mahalaga, di ba? And number two, yung 100,000 10 years ago ay different ang value nun ha. Ngayon, di ba? So, yun yung ano. Milo, doon ka muna, please. Doon ka muna, doon ka muna. Come on, come on. Go there, go there. Go. Go. Kailangan kitang dalhin talaga sa vet ulit. Nai-irritate yung mata niya eh. Anyway. So, nakikita niyo ba yung ano ko, pinapakita ko? Yung aking, nakashare ba? Wala Wala, pa, sir. sir. Ay, wala pa. Oh my God, so hindi niyo nakita yung mga pictures na pinakita Ay, ko? nakita namin yun kanina, Nakita niyo? syempre. Okay, okay. Ito, so wala. Okay, okay. Sala ko, chika ko lang chika dito, yun yung pala nakikita. Okay? So, yun. So, compare values or money in the same period only. Money can grow if invested now and money loses value due to inflation. Ayan ha. So, magagamit na natin yung time value of money sa ating analysis. Okay? Tapos dito lang, um, basta yan nyo na lang. Ang formula lang ay ilagay nyo lang PV. Yan. Lalabas naman na yung guide ng formula. Basta yung rate ay yung discount rate, interest rate o kung ano man yung ginagamit mo. Yung N per, yan yung period. No? N is number, per is period. So number of periods yan. Payment is usually the installments, no? And yung future value. Okay? Ganyan. Tapos, pwede rin na future value yung gagawin mo. Ha? So, yun. So, kunwari, magtatanong ka, no? Magkano ba yung, ito naman, installment na babayaran ko? Magkano yung installment na babayaran ko kung yan yun, yung payment yan eh. Kung ang interest rate ay, let's say sa bangko ay 9%, no? Per annum. Ito ay payable in 10 years. Okay? At magkano yung utangin ko? Let's say 1 million pesos. Okay? So, yan yung, okay, kailangan na negative to ulit. Negative, yan. 155,000 ang babayaran mo per year. Okay? Tapos kung dito naman ay kung gusto mo na makuha yung monthly, so yung gagawin mo lang na monthly yung mga periods. So 9% divided by 12, no? So nilagay ko na doon, 9% divided by 12. Tapos yung 10 years times 12 naman, di ba? Times 12. Oh, 12,667.58 per month yung installment payment mo. Okay? Using the correct way, yung time value of money na compounding at saka discounting. Ayan ha. So, bagong kaalaman para sa inyo.